Dear Kuya Bono, magandang oras po. Mag-i-email po talaga ako sa inyo para humingi lang ng advice kasi alam ko po na wala na kayo sa radyo. Nagpatong-patong kasi ang problema ko sa puso at hindi ko alam ang gagawin kaya't naisip ko po kayo. Pero nung araw na bubuksan ko na ang email ko para magsalaysay sa inyo, napansin ko na may email pala sa akin si Papa na nasa Saudi Arabia. Binasa ko ang email ni Papa. Gulat, lungkot, takot, pagkalito ang namayani sa akin habang at matapos kong mabasa ang email ni Papa. At yun ang dahilan kung bakit kinailangan kong i-revise at dagdagan ang ilalahad kong ang boyfriend ko. Kasi hindi naman ako kagandahan at hindi rin kami mayaman. Ayon kay Adron, ang mga katangian na inibig niya sa akin ay babaeng babae daw ako sa kilos at salita, matalino, top sa klase, simple at honest. Noon ko lang nalaman na taglay ko pala ang mga katangian yon. Well, akala ko din ay matalino talaga ako, Kuya Bono, pero mali ako. Tanga din pala ako kasi naibigay ko yung katawan ko kay Adron nung 10th monthsary namin na naulit pa nung first anniversary namin. Sobra lang ang pagpapakipot ko kaya 2 beses lang may nangyari sa amin. Pero kung sa tuwing mag-aaya si Adron ay magpapatianod ako, baka laspag na sana ako ngayon. Pero alam mo Kuya Bono, sana pala kahit minsan ay hindi ako pumayag. Kasi nung iiwan na ako ni Adron, feeling ko nawala na lahat sa akin. Ang dahilan ng away na amin ni Adron ay si Mama. Muntikon ko siyang nasampal noong sabihin niyang, "Mahal, alam mo bang may kabit yung mama mo?" Ha? Anong pinagsasabi mo? Hindi first time, mahal, na makita namin yung mama mo. May kasamang lalaki. Pumasok sa compound ng motel sa barangay namin. Hindi ko lang sinabi sa'yo nung una kasi hindi pa ako sure. Pero nakita ulit namin eh. At hindi ako pwedeng magkamali. Mama mo talaga yon. Tinitigan ko sa mukha si Adron noon. Wala siyang dahilan para gumawa ng kwento pero kilala ko naman ang mama ko. Alam kong hindi niya magagawa yon kaya sobra akong nalito. Sino yung mga kasama mong nakakita? Mga tropa ko, sina Edson. Basta madami kami. Mahal, pwede mo ba silang kausapin na huwag na nila ikalat yung kwentong yan? Oo naman, pero baka naikwento na nila sa mga jowa nila eh. Noon ay napalingon ako kay Elsie. Hindi ko naman kaaway si Elsie, Kuya Bono, pero kakumpetensya ko sa klase at malayo ang loob niya sa akin. Si Elsie ay jowa ni Paul na tropa at kabarangay ni Adron. Basta, sigurado ako, mahal, hindi magagawa ni Mama yon. Sana nga, kaso tinitigan ko si Adron. Kudyat na ayoko nang marinig ang susunod niyang sasabihin. Tumigil na siya sa pagtalak at bumalik na lang siya sa kanyang upuan.
Unang linggo ng Marso nung sabihin ni Adrian nang nakita nila. May pasok pa noon. Gustong-gusto kong i-chat si Papa tungkol doon pero iniisip ko na masasaktan siya at mag-aalala. Malungkot pa naman daw ang buhay sa Saudi tapos bibigyan po siya ng problema. Gusto ko rin kausapin si Mama pero hindi ko alam kung paano sisimulan. Alam mo dati Kuya Bono, natutuwa ako kay Mama kapag nakangiti siyang mag-isa habang nag-aayos ng mga paninda niya. Online seller kasi si Mama at sabi niya maganda daw ang simula ng business niya. Pero mula nung magsabi sa akin si Adrian tungkol sa nakita nila, nakakadama na ako ng inis kay Mama kapag ganong nakangiti siyang mag-isa. Nakakaramdam ako ng gigil. Kay tanda na, kinikilig pa sa karelasyon niyang immoral. May isang araw na wala kaming klase sa isang subject. Napagtripan ni Tina na sampulan ng bagong make-up set niya. Padala daw ng ate niyang nasa France. Nasa gazebo kami noon sa loob ng school. Noong ako na yung may make-upan, tumanggi ako pero nainis sila. KJ daw ako masyado. Hanggang sa pumayag na lang din ako para wala lang silang masabi. Bago matapos si Tina sa aking make-up ay nag-ring ang bell. May klase na kami. Pagpasok namin ng classroom ay agad kaming napansin ng mga kaklase namin. Pero sa akin natuon ang atensyon nila. Hindi ko inaasahan kay Elsie magmumula ang ganitong comment. Aw, lumalabas na ang totoong kulay. Mana-mana talaga sa kalandian. Napatitig ako kay Elsie pero hindi ako umimik. Hindi kasi ako yung tipong palaaway. Kasunod nun ay napasulyap ako kay Adrian. Hinintay ko siyang mag-react o ipagtanggol man lang ako pero siya man ay nakangiti din kasabay ng malaasong ngisi ng mga klase ko. Pahiyang-pahiya ako noon Kuya Bono. Gusto kong mag-react pero hindi ko talaga ugali yon. Pero parang hindi naman pwedeng manahimik na lang ako at palabasing totoo ang accusation nila tungkol sa akin at sa mama ko. Mabuti na lang at dumating na ang teacher namin at nagsimula na mag-lecture. Pero wala sa lesson ang isip ko. Hindi po kasi ako sanay sa ganon. Gusto kong umiyak noon. Naalala ko si Papa na siyang number 1 kong kakampi. Kaya lang napakalayo niya. Nung uwian na napansin kong biglang umalis si Adrian bagay na hindi niya dati ginagawa. Ang nakasanayan ko ay sabay kaming lalabas ng classroom. Lumapit sa akin si AJ at ang sabi niya, mag-usap daw kayo ni Adrian sa likod ng PTA office. Yun lang at umalis na. Hahakbang na ako papuntang PTA office nang tawagin ako ni Elsie. Malungkot ang mukha niya. Katie, patawarin mo ako sa nagawa ko. Mangiyak-iyak na sabi niya. Agad namang lumambot ang puso ko kay Elsie. Modernang babae si Elsie, Kuya Bono. Nagyoyosi, umiinom ng alak, palit-palit ng jowa pero matalino sa classroom at masipag mag-aral. Okay lang yun, Elsie. Iwan muna kita. Kakausapin ko lang si Adrian. Sabi ko. Bigla akong hinawakan sa braso ni Elsie. Be strong, Katie, sabi niya. Naghinala ako at parang naramdaman kong may alam siya. Tandaan mo, Katie, hindi lang siya ang lalaki sa mundo. Elsie, anong sinasabi mo? Narinig ko yung usapan nila magtotropa kanina. Ibe-break ka ni Adrian ngayon. Nasampal ko ng tuluyan si Adrian nung time na mag-usap kami sa likod ng PTA office. Ang sabi kasi niya, hindi kita i-break kung pagbibigyan mo ako ngayon.
Sinampal ko sabay talikod at aalis na ako pero nagsalita pa siya. Akala mo naman kung sino ka. Nakuha na kita, no? Wala ka naman pagmamalaki sa akin. Ni hindi ko na siya nilingon ulit, Kuya Bono, kahit parang nagdidilim na ang paningin ko sa sobrang galit. Magulo na ng sobrang isipan ko. Bakit ganon? Anong pinagmumulan ng mga yon? Bakit biglang nagbago si Adron? Nung nasa bahay na ako, chinat ko siya. Anong nangyayari sa'yo? Bakit bigla kang nagbago? Tanungin mo sarili mo. Wala akong alam na nagawa kong mali, Adron. Wala. Madamot ka kaya. Siguro may iba ka lang gaya ng nanay mo, kaya hirap na hirap ng pagbigyan ako. Okay, so sex ang pinupunta mo. Yung hindi ka lagi pinagbibigyan kaya mo ako brinake. Hindi naman. Ano? Alam na ni na mama na may kabit yung mama mo. Sabi ng mama ko, layuan na daw kita. Iiyak na ako nung sandaling yun, Kuya Bon, nang biglang may kumatok sa pinto ng kwarto ko. Si Mama. Anak, may bisita ka. Sabi niya, tsaka bahagyang umurong upang makapasok ang bisita ko. Si Elsie. Hindi ko inasahang darating si Elsie. Yun ay bagay na ipinagtaka ko, Kuya Bono. Ni minsan na hindi pa kasi nakakapunta si Elsie sa bahay. Naistorbo ba kita? Tanong niya. Hindi naman. Iniisip kita, Katie, This moment, this very moment, alam kong kailangan mo ng expert kagaya ko. And I'm offering my services for free. Para saan? Tara, labas tayo. Para sa bahay. Susunod sina Jella at Corinne. Susolusyonan natin yung problema mo. Nag-inuman kami, Kuya Bono. First time ko po yun. Umiyak ako sa harap nila nung mapag-usapan namin si Adron. Maganda mga payo ni Elsie. Sanay talaga siya sa dami na ng nakarelasyon niya. Bago mag 10 p.m. ay inihatid nila ako dito sa bahay. Si Mama ang nagbukas ng pinto. Uminom ka? Kunot noon niyang tanong matapos siguro niya akong maamoy. Yes, uminom ako, Ma. At iinom ulit ako. Sabi ko sabay lakad papuntang kwarto ko. Anak, may problema ka ba? Oh yes, Ma. Meron. At isa ka sa mga problema ko. Ha? Bakit? Bakit, Ma? Hindi mo alam, pinag-uusapan ka na ng buong bayan na may kabit ka. Nakita ko kahit nasa malabo kong paningin dahil bumalong na ang mga luha ko na nagulat si Mama sa sinabi ko. Noon ay tumuloy ako sa kwarto ko at doon ako nagpatuloy sa pag-iyak. Alas 10 ng gabi noon at alas 5 ng hapon sa Saudi. Chinat ko si Papa. Naka-open siya noon. Hi Papa, miss na kita. Alam mo, ang daming problema ngayon dito, sabi ko. Pero mukhang busy si Papa sa trabaho niya kaya't hindi nakapag-reply agad. Paantok na ako noon, Kuya Bono, at parang dinuduyan ang isipan ko ng mga alaala namin ni Papa noong maliit pa ako. Yung mga masasayang sandali namin ni Papa, yung kulitan namin, yung mga lambing niya sa akin, lahat yon naglaro sa alaala ko. Linggo kinabukasan, March 15, umuugong balita tungkol sa COVID-19 at quarantine at hindi muna kami babalik ng school dahil lockdown.
Nabasa ko ang reply ni Papa sa chat ko nung gabi. 3 ang message niya. Ano bang problema ng baby girl ko? Nakakalungkot naman na may pinagdadaanan ka pala habang nasa malayo ako. Pero chill ka lang, baby. Pauwi na si Papa. 1 week na lang ako dito. Magkasama tayong haharap sa problemang yan at itataob natin yan. Sabi ni Papa sa unang message niya. Yung pangalawa, basta tandaan mo, baby, di tayo bibigyan ni Lord ng pasanin na tayo lang ang papasan. Lagi siyang nandyan para tulungan tayo. Kaya huwag mong kalimutang mag-pray lagi, ha? At yung pangatlo, miss na kita, baby. Sana alam mo na nagsasakripisyo ako dito para sa'yo kasi gusto kong matupad lahat ng pangarap mo. Mahal na mahal ka ni Papa, tandaan mo yan. 8:30 ng umaga noon pero bumabalong ang luha ko dahil sa mga messages ni Papa. Kuya Bono, mahal na mahal ko si Papa. Siya yung gustong gusto kong nandito sa tabi ko ng mga panahong nakadagan sa akin ng mga problema. Si Mama sinikap kong maging patas sa kanya. Hindi ko na siya kinompronta ulit. Hindi ko na ulit tinanong at lalong hindi ko rin naman siya iniwasan. Pero talagang lumayo ang loob ko sa kanya. Oo, Kuya Bono, sinisikap kong unawain siya na tao lang siya, marupok, dahil nga matagal nang nasa ibang bansa si Papa at mayroon siyang pangangailangan bilang babae. Pero yung totoo, itong sasagi sa isip ko, nakakaramdam ako ng pandidiri kay Mama. Oo, hindi ko siya iniwan pero hindi ko na naibalik yung closeness namin. Yung dating open ako sa kanya sa lahat ng issues sa buhay ko. Alam kong napansin niyang bahagya akong dumistansya. So, quarantine started at walang gaanong ginagawa pero sumuko ako sa kakaisip tungkol sa problemang dinulot ni Mama. Nag-decide ako na hayaan na lang silang dalawa ni Papa ang humarap sa bagay na yon. Si Adron naman ay tuluyan ko ng blinak sa Facebook at sa SIM card ko kaya totally wala na akong connection sa kanya. Pero habang ginagawa ko ang pag-iwas kay Adron ay hirap na hirap ang kalooban ko. Totoo pala, hindi birong lumimot sa taong mahal mo pa ng lubos. Facebook at Wattpad ang naging libangan ko while si Mama hindi nagsasawang gumawa ng paraan para makabenta pa rin kahit lockdown. Si Papa naman madalang kong matimingan naka-online. May mga boys na nagpapahaging ng panliligaw lalo na yung mga nakakaalam na wala na kami ni Adron. Nire-replyan ko naman sila pero pagdating sa point na mag-i-express na sila ng intention, pinaprangka ko sila. Sinasabi ko, hindi muna ako magkikipagrelasyon ulit. April 7 ng gabi, naulinigan kong may kausap si Mama sa terrace. Sinilip ko. Isang lalaki ang kausap ni Mama. Pamilyar sa akin ang mukha ng lalaki pero hindi ko kilala. Sa ayos nila ay napaka-seryoso ng usapan nila. Naisip ko baka yun yung kabit ni Mama. Gumapang ang matinding inis sa katauhan ko. Sabi ko, enough is enough. Magsusumbong na talaga ako kay Papa. So binuksan ko ang Facebook ko at tiningnan ko kung open si Papa pero hindi. Pakiramdam ko umuusok na ako noon, Kuya Bono. Ang tapang naman kako ng hiya ni Mama. Nagawa pa niyang papuntahin ang kabit niya sa bahay na pinatayo ng Papa ko. Sa inis ko, pinagbabato ko sa dingding ang mga stuffed toys ko at unan ko nang biglang may kumatok sa pinto. Hindi ko yun binuksan pero nabuksan yun ni Mama. Ayaw kong makita ang mukha ni Mama pero napilitan akong sulyapan siya dahil kanina pa siya nakatayo doon pero hindi naman nagsasalita. Then nakita ko,
Parang umiiyak siya. At ang sabi niya, "Anak, alam kong galit ka sa akin. Kahit hindi ka magsalita, ramdam ko. Lumalayo ka sa akin. Anak, may nangyari sa papa mo." Narinig kong sabi niya. Noon ay napatingin ako sa kanya pero hindi ako nagsalita. Nanatili ako nakatitig sa kanya at hinihintay ang susunod niyang sasabihin. "Wala nang papa mo, anak. Ginapitan ng virus at hindi siya nailigtas ng mga doktor. He's gone." Masakit yung malaman kong nagtataksil si mama sa papa ko. Napakasakit na iniwan ako ng taong minahal at pinagkatiwalaan ko. Pero Kuya Bono, yung malaman kong wala na ang papa ko, hindi ko mai-describe kung gaano yon kasakit. Naisip ko si Papa, yung kalagayan niya nung may sakit pa siya, yung mga pagdurusa niya, yung nahihirapan siyang huminga, yung kung anong masakit sa kanya, tapos namatay siya, binalot lang daw ng plastic na kulay itim. Tapos inilibing na. Yun daw kasi ang utos ng hari. Para akong mababaliw, Kuya Bono, kapag naiisip ko si Papa. Wala na akong kakampi sa mundong ito. Paano na ako? Paano na ako? Habang nagdadalamhati ako ay nakita ko pang minsan ang lalaki ni Mama sa bahay. Noon ako hindi nakapagtimpi. Napagsalitaan ko si Mama. "Wala ka man lang ba talagang respeto, Ma? Kamamatay lang ni Papa. Mahiya ka naman sa sarili mo kung di mo kayang mahiya sa ibang tao." Ito ang pasigaw kong sabi habang andun pa ang lalaki niya. Pagkasabi ko nito ay mabilis akong pumasok sa silid ko at padabog na sinira ang pinto. Sa puntong ito ko na rin naalalang mag-email sa iyo, Kuya Bono, upang ilahad sa iyo ang mga pangyayari sa buhay ko na hindi ko na talaga kayang harapin. Pero nung buksan ko ang email ko, napansin kong may email galing kay Papa. Binuksan ko yon at binasa. Ganito ang message ni Papa. "Hi baby girl, may masama akong balita sa iyo. Pasensya ka na kung madadagdagan pa ang problema mo. Si Papa mo kasi ay kinapitan ng virus. Hindi ko alam kung gagaling pa ako. Pero anak, kung sakali lang na hindi ako makaligtas, may mga bagay na gusto kong malaman mo. Una, sa tingin ko alam ko na kung ano yung problema mo. Mama mo, tama ba ako? Nagkakasama na ulit sila ni Daniel. Nakarating na sa akin ang balitang yan. Kaya tinanong ko ang mama mo kung totoo. Umamin naman siya. At okay lang yun sa akin. In fact, lubos mo nga ako nagpapasalamat sa 16 years na pinayagan ako ng mama mo na makasama ko siya bilang asawa. Kahit iba ang laman ng puso niya. Nauunawaan ko yung pagtitiis na ginawa ng mama mo, anak. Kaya ngayon pinapalaya ko na siya. Oras na para lumigaya naman siya sa tunay niyang mahal. Nung pakasalan ko ang mama mo, buntis na siya. Nabuntis siya ni Daniel pero hindi pa handa si Daniel noon. At ako sa sobrang pagmamahal ko sa mama mo ay nagawa kong panindigan yung hindi akin. Pero kahit hindi ako ang tunay mong ama, mahal na mahal kita, baby girl. Hindi ako mahal ng mama mo. Napilitan lang siyang tanggapin ako para hindi mabilad sa kahihiyan ng pamilya niya. Ako naman naniwala na napag-aaralan ng pag-ibig. Pag nagtagal ka ako, baka mahalin din ako ng mama mo. Pero nagkamali ako. Oo, pinakisamahan niya ako, pero alam ko, hindi talaga sumibol sa puso ng mama mo ang pagmamahal para sa akin. Tapos kung nagtataka ka kung bakit wala kang kapatid,
Kasi may problema sa akin. Baog ako. Kaya pasensya ka na kung hindi kita nabigyan ng kapatid. Anak, mahal na mahal ka ni Papa. Alam mo bang ikaw ang pinakamagandang nangyayari sa buhay ko? Kahit hindi kita tunay na anak, alam ng Diyos kung gaano kita kamahal. Ikaw, anak ko, ang dahilan kung bakit ako lumalaban, kung bakit gustong gusto kong mabuhay. At sana gumaling pa ako. I love you, baby girl. I love you and I miss you so much. Loving you most, Papa. So, nirevise ko yung una kong ginawang email para sa iyo, Kuya Bono, para i-insert ang email ni Papa. Well, pinilit ko magsalita si Mama. Pinilit ko siya magkwento. At yun nga, si Daniel daw talaga ang tunay kong ama. At siya din ang tunay niyang mahal pa rin. Okay, fine. Siya ang tunay kong ama. Pero wala akong nararamdaman para sa kanya. Isa siyang total stranger sa akin at wala akong interest na makilala siya. Sapat na sa akin yung katotohanan na isa siyang lalaking walang bayag dahil nagawa niyang iwanan si Mama pagkatapos niya itong mabuntis noon. Whatever the reason is, hindi valid para sa akin. Dahil babae ako, mahina at umaasa sa kanilang mga lalaki na sana manindigan sila at hindi lang sila nagsasamantala sa kahinaan naming mga babae. Si Adrian bumabalik. Lagi siyang nagsosorry sa nagawa niya, sana daw mapatawad ko siya. Na-realize daw niya na mahal daw niya ako at hindi niya kayang mawala ako. Magbabago na daw siya. Ewan ko, Kuya Bono, kung dapat pa akong maniwala. Oo, aminado ako, mahal ko pa siya, pero alam mo, ang tingin ko sa kanya gaya rin ng tingin ko sa tunay kong ama, si Daniel. Wala ding bayag. Sinisikap kong maging okay, Kuya Bono. Pero at this moment, ang pinakamasakit talaga sa akin ay yung pagkawalan ni Papa. Ang sakit dahil hindi ko man lang nasabi sa kanya na mahal ko siya at sobra ako nagpapasalamat sa lahat ng ginawa niya at pagmamahal niya sa akin. Sana nagkaroon man lang ako ng chance na masabi sa kanya na mahal ko siya at nakapagpasalamat man lang sana ako sa lahat ng nagawa niya. Anyway, hanggang dito na lang, Kuya Bono, at sana kahit sa messenger lang ay mabigyan mo naman ako ng pieces of advice. Salamat, God bless, and please stay safe. Yours respectfully, KK. Back when I was a child, before life removed all the innocence, my father would lift me high and dance with my mother and me, and then spin me around till I fell asleep. Then up the stairs he would carry me, and I knew for sure I was loved. If I could get another chance, another walk, another dance with him, I'll play a song that would never ever end. How I love, love, love to dance with my father again. So, Katie, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa akin. At alam mo, sa pamamagitan ng taimtim na dalangin ay mapapasalamatan mo naman ang iyong kinagas ng Ama dahil nasa piling na nga siya ng ating poong may kapal. At dalangin namin na magkaroon ka ng katatagan na tanggaping nasa piling na nga ng Diyos ang iyong Ama. Tungkol naman sa Mama at iyong tunay na Ama, pag-aralan mo silang tanggapin.
Naunawaan ko na hindi yun madali para sa'yo na gawin ito, pero unti-unti matututunan mo ding tanggapin na talagang sila na lang ang naiwan sa'yo bilang pamilya. Kay Adrian naman, well baka kasi naboboring lang yan kasi nga lockdown kaya bumabalik. Alamin mo, pag-aralan mo, pakiramdaman mo kung sincere ang kanyang motibo ng pagbabalik. Okay? But you are incoming grade 12 sa senior high. Maybe you're not in a rush naman na magkaroon ng relasyon agad. Maybe you can take a break. Aral-aral muna. Diba? And take Adrian as a lesson learned na hindi na dapat maulit pa. Okay? At yung tungkol nga pala sa nabanggit ng papa mo na mga pangarap mo sa buhay, sana pagsikapan mong tuparin para sa kinagisnan mong ama. Para sa kanya, dedicate all your efforts para sa iyong papa. Again, maraming salamat. Ingat ka palagi. Mahal ka namin. Sa mga nais pang mag-share na kanilang stories, mga kahugot, i-send lamang sa ating email address na dearkuyabono@gmail.com. Hanggang sa muli kahugot, magandang oras sa'yo.